Hey guys! Welcome at maraming salamat sa pagbisita. Sa video nating ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-re-firmware ng Samsung mobile phones. Pero bago natin umpisahan, inanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking munting channel. I-click ang subscribe button at bell icon para manotify ka sa susunod na mga video na ating i-upload. Okay guys, ah ang una natin gagawin ay i-prepare natin yung USB cable na gagamitin natin. So kailangan magandang klase na USB cable yung gagamitin natin sa pag-flash. At kailangan na naka-direct yung connection nito sa USB port ng laptop or computer. So wag tayong gagamit ng USB adapter. So kailangan naka-direct siya, yung connection ng USB cable na ito naka-direct doon sa USB port ng laptop or computer. So ngayon pag na-connect na natin yung USB cable, titingnan natin yung eksaktong model number ng cellphone. So yung ipa-flash natin ngayon na cellphone ay Samsung Grandus. So tingnan natin yung eksaktong modelo nito. Buksan natin yung cover niya sa likod. Tingnan natin, tanggalin natin yung battery. So dito nakalagay yung model number at saka yung country kung saan siya ginawa. So yung country niya dito is Vietnam. Yung model number niya is GT19082. So yan ang i-search natin sa internet. Hanapin natin yung eksaktong flash file dito. So pag mahanap natin, i-download natin, saka natin ilulod doon sa firmware tools. So tara guys, i-search natin yung model ng phone. Samsung Grandus GT-182 flash file ito. Ayan guys. So lahat ng mga flash available na flash file nandito. So kailangan mo lang hanapin yung eksaktong flash file ng mobile phone. So ito guys, nakita na natin yung exact model ng phone. So ito yung Samsung Galaxy Grandus GT19082. And then click natin yung download link. Ayan. Browse natin pababa. So dito makikita natin yung file name at saka yung country. So ito India. So hanapin natin yung Vietnam. Ito yung Vietnam. So click yung get link. And then click the download icon. And then click natin yung download anyway. So ikaw na yung bahala kung saan mo i-save yung file. So dito i-save natin siya sa desktop. Ayan, nagda-download na siya. Ayan guys, tapos na siyang ma-download. Balik tayo dito sa desktop. Open natin yung tools. And then, hanapin natin, i-load natin yung flash file dito. I-click natin yung AP. Ito yung flash file na dinownload natin. Click natin. So
So ayan guys, nakaload na yung flash file na dinownload natin. So ikukunik na natin yung mobile phone sa USB. Okay guys, bago natin i-connect yung phone sa USB, so i-off muna natin siya, then i-connect natin yung USB cable. So ayan, naka-connect na yung USB cable. Then pagsabayin nating i-press yung volume down key, power button at saka yung menu button. So sabay natin i-press. Ayan. Then i-press yung up volume button. Press natin. So ayan. Ito yung nagdi-display sa screen. Downloading, do not turn off target. So kailangan na wag siyang magalaw, wag makuan yung cable niya, mabunot. So ilagay muna natin siya. Balik tayo dito sa desktop. Ayan, nakikita natin dito na detect na yung phone na kinunik natin. Ito yun siya. So i-click natin yung start. So ayan guys, nag-start na yung flashing process niya. So kapag ma-full na yung green yung box na to, so ibig sabihin na success yung flashing. So ayan guys, makikita nyo dito sa screen ng cellphone. So ayan, ito yung progress bar niya. Niloload niya yung new flash file. So automatic mag-restart yung cellphone pag matapos na yung flashing. Ayan, konti na lang. Matapos na. Ayan, okay. So ibig sabihin na successful yung flashing. Ayan, nakalagay dito, pass. Yan guys, tapos na siyang ma-flash natin. So subukan natin siya ngayong buksan yung gallery. Kung gagana na yung gallery, click natin yung gallery. Ayan guys, na-open na yung gallery niya. So successful yung flashing natin, yung firmware natin dito. So try natin i-open yung camera. Ayan guys, yung camera niya. Okay, gumana na yung camera niya. Okay guys, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.